Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jason Asina from TSCCFI Church. At ngayong umagang to, mga kapatid, ating buksan ng ating Biblia sa 1 Timothy 5:17. Inyo pong sundan. The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those who work is preaching and teaching. Ang title po ng aking maiksing mensahe po, give them a double honor. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang to na binigay nyo ng pagkakataon na makakinig ng mga salita nyo at ang inyong lingkod na makapagbigay na nanggagaling sa inyong salita. Panginoon, ngayong umagang to, naway makakakinig at maaabot ng salita nyo, Panginoon, ay mabless, Panginoon, makarinig na mensaheng nanggagaling sa inyo at maabot sila agad ng ganitong mga mensahe dahil nalapit na po agad ang inyong pagbabalik at narapat na ang mga ganitong mensahe, Panginoon Lord Jesus, ay naririnig at nabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makakinig ng mga ganitong salita, Lord Jesus. Lord, ang inyong munting lingkod ay inyong gamitin na maitataas ang inyong panyo at mabibigyan ng kapurihan ng inyong pangalan. Salamat, Lord, sa umagang to, God. In Jesus' name we pray, Amen. Ang ating prayer focus po natin ngayon, yung pray that God grants our pastor insights, endurance, and delight in their ministry, and that the congregation embrace them with full support and deep reverence. Let's take the word po, double honor. Takes special treatment po yan eh. So sino ba yung dapat i-double honor natin sa binanggit ng ating binasang mensahe na Bible sa 1 Timothy 5:17? Sabi, let's take a double honor yung mga taong nagtuturo, nagpipreach, nagtiteach ng salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng mga mensahe. Unang-una yan, di ba, yung ating mga church leader, yung pastor natin. So, pag sinabi mo sa kanya yung double honor, sama natin yung mga elder natin, yung mga leader natin, yung mga teacher natin, sila yung natin, walang iba. Sino ba yung nagbigay ng utos na yun? Walang iba kundi yung salita ng Diyos. So, yung salita ng Diyos ang nag-utos. So, dahil ang Diyos pong tumawag sa kanila sa Romans 11:29, sapagkat di nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa mga kaloob at pagtawag. So, ang Diyos po, tinawag sila, mga pastor natin, leader natin, mga church leader natin. Hindi po nagkamali. Ang church, tinawag ka ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa mga taong tinawag niya. Pero bakit po may mga bumabagsak? Sa mga ibang mga congregation, hindi natin yung mga pangalan, may mga bumabagsak po ng mga church leader, mga pastor. Pero hindi po nagkamali ang Diyos sa pagtawag po sa kanila, kapatid. Ginusto po nila yung pagbagsak na yon. Marami pong bagay na hindi nakayanan yung pagsubok, hindi po nila kayanan yung mga dumadating na problema. So ang Diyos po, hindi nagkamali. Bumagsak po sila dahil sa kanila pong pwedeng kahinaan, dala po sila ng mga pagsubok, mga dumating sa kanila. So, nagdala po iba naman po, may mga salaman naman po bumagsak. So, ang pastor po, regalo ng Diyos po sa iglesia yan, sa Ephesians 4:11, para po sa ikakasakdal na mga mananampalataya. So, para sa ikakaholi, ikakatama ng mga mananampalataya. Kumbaga, ang mga pastor po galing po kasi sa isip at puso ng Diyos yan. Sa Jeremiah 3:15, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. So yung parangal po sa pastor ay parangal po natin yan sa Diyos. Pag pinarangalan mo yung pastor mo, binibigyan mo ng parangalan Diyos. So meron po tayong 3 ways to honor po yung pastor natin, mga spiritual leader natin, mga cell leader natin, mga teacher natin. So, ano po yung unang-una? By supporting them. Nabanggit na po natin yan sa 5:17 ng 1 Timothy. So may mga binanggit yan, yung mga elderly natin, nagtuturo sa atin yan. The pastor
is take care of his church, and the church's job to take care of the pastor. So, sa 1 Corinthians 9:14, the same in the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Kaya di po ginugusto ng, yung mga tinuturo about sa mga giving, hindi po pabor sa ating, Kumbaga, hindi po dahil pabor sa kanya kaya niya tinuturo, kundi dahil yun po ay utos ng Diyos. Kung atin silang susundin, syempre po, kagalakan po yon sa kanila. Ngunit kung hindi mo sila yon, medyo hindi makakabuti sa yan, kapatid. Kung hindi naman ang pagsunod mo, magiging kabalitaran. Kasi kung nakikita nila sumusunod ka, matutuwa sila. Syempre, at kung hindi ka nakakasunod, hindi makakabuti sa iyo yun hindi makakabuti. Yung pangalawa, by obeying them. Sa Exodus chapter 17, may magandang labanan doon na nangyari. May istorya doon, mga kapatid. Sinunod ni Joseph si Moises. May battle na nangyari doon eh. Kapag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo sila sa mga kay Amalekite ba yun? Amalekite, natatalo. Kapag yung kamay ni Moises tinataas, nananalo sila Joshua, yung grupo nila Joshua. Pero pag binababa naman yung kamay ni Moises, natatalo naman sila. So ano yung representative nito, kapatid? Si Joshua yung representative. May nangyayari kasing natural battle and spiritual battle dito eh. Parang pinakikita. So si Joshua, yung representing ng member ng church na humaharap sa laban ng buhay. Si Moises naman yung represent ng spiritual leader na lumaharap naman sa spiritual battle. At yung mga assistant niya, si si Aaron, yung tumutulong kay Moses, represent naman sila yung mga workers dito, yung mga leaders, yung mga sila yung mga workers natin, yung mga tumutulong, sila yung naka-assign sa mga spiritual battle. May tinatawag yan. Tignan natin yung picture na yung nangyayari nyo, yung natural battle ng spiritual. Magkaiba ang laban ng spiritual lagi tsaka laban ng natural eh. Yung story na nakita natin kay Moises na kapag tinataas yung kamay, nananalo sila. Tandaan natin, ang isang pastor, ang isang leader, kapag nanghina yan, tao din kasi yan eh. So kung kailangan, napapagod, nakakaramdam ng masasakit na salita, kung ano naramdaman tao, ganun din. So naapektuhan din sila. Naapektuhan yung ugnayan nila sa Diyos kung wala kang kaya kailangan yung suporta, yung parang matagumpay na parehas yung bawat isa eh. Kumbaga, tandaan natin yung pastor natin, tao din yan, napapagod, nanghihina, kaya nang makita nila Aaron at Ur, tinulungan nila, tinaas yung kamay. At yung nangyari yun, yung tinaas na yung kamay, nanalo sila Joshua. So tingnan natin yung naging representative ng tatlong yun, di ba? Sila Joshua yung member, si Uri yung mga workers, sila yung kumbaga may pagkakaisa eh. May nangyayaring suportahan. So hindi magtatagumpay yung isang member ng church kung wala yung kasi ito yung nag-uugnay, paano ka i-bless ng Diyos kung walang dadaan yung pinaka-leader mo na nag-uugnay sa Diyos para i-bless ka, para manalo sila Joshua. So nangyayari, minsan napapagod, nadi-discourage. So may mga worker, may mga leader, may mga tumutulong sa ating pastor. Ano pa yung pangatlo? How we can honor your pastor? By recognizing them. Sa 1 Thessalonians 5:12, now we ask you, brother and sister, to acknowledge those who work hard and among you, who cares for you in the Lord, and who admonish you. Bagamat sila yung nagkakamali, nagkakamali din naman ang mga leader, tao pa rin naman sila eh. Bagamat sila tao, may ano pa rin yung paggalang, respetuhin, kasi kailangan natin tulungan at unawaan ng ating mga leader, ang ating pastor eh. Kasi kung hindi mo unawain na, hindi naman sila Diyos na may mga time na nagkakamali sa decision. So andun yung pagrespeto, paggalang, at pagpray mo ang ating pastor na maunawaan nila. Alam ko darating dahil tinawag sila ng Diyos, binigyan sila ng knowledge and wisdom. In the end, malalaman, makikita nila yung mga ganong bagay. So,
yung tatlong to, ito yung paraan para magbigyan natin ng honor yung ating mga leader, yung ating elder, pastor, mga leader na nagkakaroon ng problema sa mga hindi lang sa mga iba't ibang iglesia sa pamamagitan nito. Kung hindi nagkakaroon ng pagtutulungan, hindi kayang iangat ng nag-iisang leader lang yung isang iglesia nang walang katulong ng mga member eh. Kaya tingnan nyo yung nangyaring labanan doon. Nagkaroon ng labanan. Diba? Nananalo kasi maaaring sa ialagay natin sa panahon ngayon, binibless sila, tumataas yung spiritual nila pag tinataas ni Moises yung kamay niya, pero pag nanghihina rin yung prayer, nanghihina din yung si Moises, humihina din sila. So andun yung support, may mga workers na nagbibigay ng suporta. Kailangan ng suporta, kailangan may mag-uudyok ng suporta lagi. Pastor, kaya mo yan. Leader, kaya mo yan. So andito kami. So aangat ulit yung confidence. So kasi pag medyo nagkaroon ng negative side, baka tama rin din yung pastor, nangihina. Maapektuhan din yung mga members. So kailangan nila ng kalakasan. Andun yung kailangan na ibigay natin sa kanila yung pagrespeto. Kasi yun ang binigay ng Diyos eh. Ang nagsabi sa'yo, pag binigyan mo ng double honor ang ating mga leader, binibigyan mo ng double honor ang Panginoon Diyos. Yun lang mga kapatid, at tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang to na binigyan nyo kami, Panginoon, ng mga gantong mensahe. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang aming mga leader, ang mga pastor namin, Lord Jesus, na ma-strengthen sa araw-araw, mabigyan sila mga kaalaman to how to handle ang mga member ng church. At tulungan niyo bawat member ng church na maging nakikiisa sa panawagan ng mga leader, ng mga pastor, ng mga elder, sumuporta, bigyan ng kalakasan ng mga leader namin, at upang ang ubasan niyo, kaharian nyo ay maghari dito sa lupa, Panginoon. At ay pinagpe-pray din po namin yung mga official namin dito sa government. Panginoon, yung bansa namin, hinihingi namin ang inyo pong pag-guide. Buksan yung mga isip na mga nasa gobyerno, Panginoon, na maintindihan nila mga maling bagay na nangyayari dito. I-bless niyo ang Pilipinas, Panginoon. Maraming Christian, maraming anak nyo naniniwala po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang to. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyong lahat.